Case number 6491. The missing case of Queenie Thea Mendoza. Last found on the night of September 7, 2013. Ayon sa mga suspect, nawala na lang bigla ang dalaga kinaumagahan matapos ang isang party sa bahay ng isang suspect na si Christine Salak. Walang makitang trace kung saan napunta ang dalaga. Ang pag-iimbestiga ay binase sa maaaring motibo ng 6 na suspect sa pagkawala ng biktima. Bilang magkaibigan, gaano kayo close ni Queenie? Hindi po kami masyadong close ni Queenie. Kasi po, matagal na panahon na po yun nung wala nang nagkakilala kami. Oo, nung una, close kami, pero ngayon nagtagal-tagal dahil dumadami na po yung mga kaibigan niya. Siyempre po, nawawala na po ako sa kanya. Kaya ganun, hindi na po ako nagiging close sa kanya. Hindi po kami ganong ka-close kay Queenie. Dati po, close na close kami. Pero nung nalaman namin yung totoong motibo kung bakit kami kinaibigan, nilayuan na namin siya. Ella, yung pinagagawa ko sa'yo, ayos pictures. I-edit ko na lang, ha? Tapos, Michelle, ikaw ay yung pinapa-interview ko sa'yo na pamilya sa inyo. Kami ba wala? Meron, syempre, alam mo, wala. Kayo, yung pinapa-interview ko sa'yo, tapos isave mo na lang sa USB mo. O, ito, isave mo dito. Yan. Ikaw, siguro gawin mo yung mga, pictures, i-download mo na sa internet, ha? I-send mo lang sa internet. Ganon. Tapos, yung mga kailangan natin gawin, agahan nyo na lang bukas, ha? Kasi magkano pa tayo mag-i-intro pa tayo doon, magbabalik ang traka, oh, I changed my mind. Maghanap ka ng ibang USB. Ay, grabe naman. Kasi kailangan, USB. kasi ganon, saka sige, mag-interview pa ako kay Mayor. Sige, mauna na ako. Sige. Mag-interview pa ako. Sige. Nakapagod na. Hi, guys! busy. Ano ba na? Gagawin niyo? Wala, tambay mo na kami pahinga lang. Pero, parang hindi narinig niya ako maka. May nasay na kayo. Kaya kami tapos na eh. Sure, kami yun Nagbarang mo tayo. Wala. Kaya, kwento ba tayo? Pero yun, para siya magpaparalax na mismo ko, nakakaawa ng mga sarili natin. Sobra. Wala nakatulog eh. Overnight ka. Ang hirap kaya nag-buhay sa atin. Nakatawa ba si Gwenny kanina? Alam mo ka na din. Oo. Wala, sasama ako doon yung mas ere. Alam mo ba? May sinabi siya masama sa akin sa social media. Naawa nga kami. Ganun na kami yung tao eh. Mag-isa lang kami lang. Hindi na ganun. Bakit ko yun? Pero nakita ko siya kasi nag-isa na yung kanto. Napakala siya kasama. Akala ko kasi. Kung kasama naman niyo yun, kasi wala sa inyo. Ano siya lang? Parang hirap naman na sa akin. Sa inyo? Naku, ganyan lang sa una. Pagdating na ako po, mga ilang araw lang. Ganun yung ginawa niya sa akin. Alam ko, best friend ko rin siya. Guys. Ba't mo nakaraan nila parang close na close kayo? Oo, close talaga kami. Sobra, di ba? Nakikita niyo naman.
grabe. Grabe talaga mga sasabi niyo sa inyo. Like what? Sabi niyo mga, ano daw kayo, mga chismosa kayo. Parang hindi niyo naman buhay, papakailaman niyo. Grabe na Parang sa buong class daw, lahat na lang pinapakailaman. Dahil lang pakalamera daw kayo. Ano sabi ko nga, ganun ba? Parang iniintindi ko na nga lang pero gusto ko siya sabihan kasi parang, syempre masakit na pag nalaman niya yung ganun. Si Wela din kasi ginanon niya. Grabe naman siya, ganun pala siya. Gara na ugali niya. Grabe. Ito talaga ugali niya. Kung alam niyo lang. Eh di ba, akala ko nga magkakasama pa ba kayo? Samahan niyo pa ba siya? Kanina lang. Kanina nakita namin. Pero di nga niya ako ata nakita. O baka hindi namin talaga kami nakita. Kasi O, di kaya talaga kayo pinansin. Pero mas makukali. Bata kasama. Diba, no? Kami na talaga, buti nga kami dalawa, hindi kami nagagawin. Kaibigan talaga ako. Kaya ako, sabi ko lang sa inyo kasi, ayun, syempre true friend ako sa inyo. Gusto ko lang sabihin ng mga, kung may ginagawa ko gano'n. Para malaman mo, kasi yun talaga yung mga kaibigan. Dito lang kami. Dito lang naman kami, para sa inyo. Yung mga namin kayo iiwan. Sa totoo lang, medyo close kami, pero hindi yung tipo na nagsasabihan ng sekreto. Ano lang, yung simpleng magkabarkada lang, gano'n, nagbibiruan. Yung gano'n. Mag-best friend kami ni Queenie. Bukod sa siya yung top, at kami dalawa yung pinakamataas sa klase namin, close talaga kami. Kunyari, sa kantin, pagkakain kami, talagang kami dalawa yung magkasama. Kung baga ba sa mga magbe-best friends sa classroom namin, kami dalawa talaga yung super close. Meron ba kayong pinag-awayan o di nakapagkasunduan? Tulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi po kami masyadong close ni Queenie at hindi na po kami close ni Queenie. Paano po kami magkakaroon ng awayan o tampuhan kung nagkikita pa kami o kung nagkakausap pa kami? Wala po, hindi po kami nagkakatampuhan o nagkakaawayan. Wala naman, pero nung isang araw na kinausap kami ni Almira at may mga sinabi siya sa amin tungkol sa masasamang sinabi daw sa kanya ni Queenie. Doon, umiwas na kami kay Queenie. Medyo lumayo na yung loob namin sa kanya. Sa tingin ko, wala naman. Kasi, si Queenie friendly siya. Tapos, kami yung tipo na, sa barkada nagbibiruan. Pero, alam namin sa isa't isa na hanggang biro lang talaga yun. Actually, wala. As in, wala talaga. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, super close talaga kami. Best friends will always be best friends. Ganun yung tinayan namin sa isa't isa. Tsaka mahal na mahal ko yun. Kasi, lagi siya nandyan para sa akin. At this time, sa palagay mo ba may possibility na patay na si Queenie ngayon? At kung meron man, sino sa inyo magkakaibigan sa tingin mo ang pumatay kay Queenie? Sana naman pa hindi nung maging ganun yung kay Queenie. Sana naman hindi pa talaga siya namatay. Dahil para sa akin talaga, naging mabuti ko siyang kaibigan. Marami din kami napagsamahan. Kaya lang ngayon, nagka-problema lang. Hindi na kami masyadong naging close sa mga dumami yung kabarkada niya. Dun sa sinasabi niya na kung sino yung pumatay, kung sakali mong patay na siya, meron po akong kilala. Yung best friend niya, si Almira. Siya lang naman yung laging nakasama kay Queenie. Sa pagkakaalam ko, siya yung laging kasama ni Queenie. At sa pagkakaalam ko rin, maraming attitude o characteristics si Queenie na siguro maaaring kaingitan ni Almira.
Kasi si Elmira, wala naman siyang gaanong ano yun. Basta si Elmira talaga para sa akin. Parang fake friend lang ni Queenie yun. Hi, Bella! Ba't mag-isa ka? Torbo naman. Dahil ka kaya na. Per hour. Asan barkada? Wala, syempre ako nga lang, di ba? Wala namang nakita. Pasensya. Kala ko ba close friend na kayo ni Queenie? Oo nga, hindi ko alam. Ay, kamalaki naman. Wala, hindi ko alam kung nasaan siya nagpunta eh. Ganun naman talaga yun. Yung naiiwan sa eh. Kaya Bakit nga may pakpak ba siya? I mean, hindi na third. Di ba third? Sorry. Kami yun eh. Close friend na kami tapos Grabe naman, ganun ba talaga si Queenie? oo. Sa ugali nun, kung alam mo lang. Grabe. Totoo nga. Kara niya talaga. Bakit? Totoo ba? Paano mo nasabi? Kay Michelle ata at kay Ella. Pinalikuran na nga sila Parang dalawa ano eh. eh. Kasi, oo, dati close kami. Tapos parang ang gara na niya, bigla na lang siyang nagbabago. Hindi bait kaya si Queenie. Tagal nga namin kasama. Eh bakit bigla sama ngayon? Pati nga kami. Eh nakita ko siya doon na may kasama. Kasama sino ba yun? Sino may kasama ni Queenie doon? Hindi ko kalala, baka bago close friend. Kasi iwan niya ako din. Grabe pala ugali ni Queenie. Nakakainis. Oo, ganun talaga yun. Kung alam mo lang. Kaya kami, andito kami. Ikaw wala kang kasama. Oo nga eh, lagi niyong iniiwan. Eh, gaga ka, ikaw naman nagwala sa'yo. Hindi kayo sasama sa amin. Parang si Queenie, lagi siya sinasama. Ganun pala ugali. Ganun din naman Sayang sa naman ang akin effort. eh. Parang best friend ko na Sana kasi. mawala na siya sa mundo. Mas mahal ko kay kaibigan. Kaibigan pa talaga. Bukurin ko talaga sa mundong to. Parang nasisira ako pa niya sa akin. Ano niya sabi niya? Para daw may place of visit ko ka daw. Grabe, si Junto. Grabe, sito ako. Kaya nga, hindi. Ano rin ako dun. Ano sabi ko, grabe ka. Makala mo ikaw hindi. Kaya pala niya ako samahan lang. Pero siguro tinitanya na parang, parang panakip-friend. Friend lang pag wala siyang kasama. Kaya sasabi lang naman namin sa'yo. Kasi para malaman mo yung mga friends mo. Thank you, Wang. Okay na. Dito lang kami. Makaiwan niyo din ako. Hindi Hindi wala kayong pakpak. Hindi naman po sana patay si Queenie kasi naging napalapit na din po naman siya sa amin. Kaya pala, it shows. Tagal naman ni Michelle. Ay! Kamusta ka palikot niyo? Ayun. Editing na lang. Final touch. Us? Ano? Taray! Charot! Sino makapapagod? Sila Jason. Magaling pala yung leader niya. Green. Kayo ba? Ano gusto to? Kay Noemi, ito. Medyo separate na yung mga... Di ba namin na rin yung mata? Ako, medyo research. Galing akong library. Yung mga nagkasuha ko. Ayos lang yan. Pare-pareho tayo. Mga kakaos din. Yeah. Ayun. Speaking of library. Alam mo yung... Wala naman
lang nating erase. Oo, kagrupo ko masama ko yun. Hindi naman kagrupo. Bakit? Sa lubo ko sa live. Palabas ko lang ng live. Sa lubo. Ayun. Nagkabubuan. Ano kasi, nadali siya ng PE class niya. Di ba? PE class na puto daw siyang gamitin yun nila Jason. Sabi ko, na-resting na kayo. Di ba? Yun. Bumuha na rin siya mga akin. Kaya, nag-usap din siya kumamit. Type speaker naman. Sana may niya kasi nakakahiyang ko. Ikaw ba naiya umat ako? Di ba obvious na naman? Si Michelle na nakatagal eh. Ano kaya yun? Baka naman yun, ikaw bagong gising yung bagong tulog pala. Alam ba yung plano over? Ay, ewan ko sa kanila. Sila nila mag-i-edit. Baka sila na lang din. Hindi na nila kailangan yung tulong namin kasi edit na lang. Manood ka na Speakable. Yeah. So, medyo, lagar na pa. Medyo baka. Kaya natin yan. Parang, medyo doon na naman, nakakasingit pa ako ng review eh. Dapat ko lagi ko pa. Puti ka. Ito madalo. Mga pala. Nawawala na yung pala. Kanina lang talaga ko ay naiwan. Sabi ko na ulit kasi parang submit ko na yung mga research. Pero kung sa suspect din naman ang tatanungin, sa tingin ko si Almira yung suspect. Siya yung may gawa kung bakit namatay si Queenie. Kasi siya lang naman sa barkada yung naiinggit kay Queenie. At simula nung pagdating ni Queenie, nawala na yung, hindi na siya naging popular sa school. Sasalamig lang talaga ako eh. Screamy yung kanina. Ako? Inisip mo ay? Ay, naku, naiinis ako. Ano mo ba? Ang gano'n na kaya? Ay, hindi lang ako. Inis kaya ako dun. Ay, grabe. Feeling ko nga. Oo. Nakita mo ba yung kanina sa room? My God! Grabe makasip-sip sa prof. Ay, nakakainsa na lang siya. Pakasip-sip niya talaga. Sorry mo ka? Please, di sarap mo ako ng ano? Masyari. Okay na yan, girl. Mas maganda ka. Hindi, pero talaga ano pa kasi. Ewan mo ba kung bakit mahihilis talaga kasi ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Eh, syempre, best friend ko gagawa ko. Oo, pinagtsatsaga mo lang pala eh. Ganun, ang hirap nga eh. So, what's the plan? Sige na, taan na nga sa kanes. Stop, girl. At saka, sa akin naman, tingin ko si Carmela, kasi tuwing may lakad kami, lagi siyang wala. Tapos parang ang mysterious side niya, lagi siyang tahimik kapag kasama namin siya. Sana wag naman. Pero kapag nagkaganon, kung may possibility man, sa tingin ko, si Almira yung may gawa. Kasi, nagsisisi ako na sumunod ako sa kanya. Yung mga oras na napigitan ako na talikuran at try rin si Queenie. Napilitan ako na yung araw na nag-CR siya, tapos kinulong namin siya ni Almira.
Pero hanggang dun lang yon, hindi na ako gumawa ulit ng ikakasama niya kasi nung makita ko siya lumabas ng CR na hirap at natatakot, na-guilty na agad ako. Para sa akin kasi either Almira or Carmela. At kung sa side naman si Carmela, para sa akin, pa-mysterious effect kasi siya eh. Minsan nga yung nagkainuman kami, late na siyang dumating. Hindi ko alam kung saan lagi siya pumupunta. Kaya yun, feeling ko parang may pinaplano siya, may ginagawa siyang, yun. Hindi kasi siya masyadong nakikisama sa grupo eh. Pero, sumasama pa rin siya, pero hindi ganun na laging nandyan, yung ganun. Sana hindi. Kasi best friend ko yun eh. Tsaka, mahal ko yun. Kaibigan ko yun eh. Ang hirap naman. Pero sana nga hindi pa siya patay. Kasi ako yung unang-unang magdadalamhati pag mawala siya. Pero tatlo sa kanila ang nagsabing ikaw ang may motibo sa paggawa ng krimen. Ha? Sino tatlo? Si Desiree ba? Eh, lagi ko ang kasama sa lahat ng bagay yun eh. Kaya bakit naman sinasabihin na ako? Si Michelle? Si Ella? Eh, sila dalawa, lagi naman sila magkasama nun eh. Siguro pag sila tutulungan lang talaga nila ako, kasi naiingit sila sa akin. O, si Carmela? Si Carmela? Eh, mukha namang baliw yun eh. Hindi mo kaya kayo maniniwala sa mga ganun. Mira, you're the best friend. Let's make this fast. Time is running out for Queenie. Sabihin mo na lahat, aminin mo na lahat, once and for all. Ano siya? Oo na, aaminin ko na. Eh, lahat naman ng mga bagay na yun, siya rin naman ang nabudyok sa akin kung bakit ko nagawa yun eh. Yung mga pagkakakulong niya sa CR, at yung pagkakasira niya kay Ella at Michelle, oo, planado ko lahat yun. Plano ko talaga yun. Kasi, dahil sa kanya, naging pangalawa na lang ako sa lahat. Pangalawa na lang ako sa maganda, pangalawa na lang ako sa matalino, lahat na lang ang kinuha niya sa akin. Pati yung mga manliligaw ko, kinuha niya din lahat. Sino mo taong di magagalit ng ganon? Pati ako, nababaan na ako sa sarili ko ng mga panahon na yon. Pero, lahat ng bagay na yon, lahat ng mga bagay na ginawa ko sa kanya, hindi yun yung mga bagay na mag-uudyok sa akin para patayin siya. Dahil para sa akin, mangingibabaw pa rin ang pagkakaibigan namin. Lahat ng pinagsamahan namin. Kasi, mahal ko siya. At, hindi ko kaya na may mangyaring masama sa kanya. Ikaw ang new student at new classmate sa section ni Queen. Ikaw rin ang newest friend sa circle of friends niya. Meron na ba kayong hindi na pagkasunduan? Wala po. May kakilala ka ba na ibang tao na may tanim ng sama ng loob sa kanya? Wala naman po nabanggit sa akin si Queenie. Pero nung isang beses na, hindi ko alam kung sino, pero alam ko, may nagkulong sa kanya sa banyo. Magkataon lang yun eh. Bala ko talagang pumunta ng banyo. Pero may narinig ako na sumisigaw. Pinuntahan ko, at narinig ko, si Queenie pala yun. Kaya, tinulungan ko siya. May iba pa ba ang pagkakataon na mayroong nanakot sa kanya? Winnie, ko ba yan? Winnie? Lakasan niya. Winnie?
May iba pa ba ang pagkakataon na mayroong nanakot sa kanya? Oo. Isa pang beses, kung sinamahan ko siyang umuwi ng bahay nila dahil magkalapit lang naman kami ng bahay. Tapos, nung may kinuha siya sa bag niya, may nahulog na 2 card. Dalawang pulang card. At may nakita akong nakasulat. Mga mapanilang salita. Aminin po namin nung una, nagalit kami sa kanya kasi parang nang iwan siya sa ere tapos parang pinlastic lang niya kami nung nalaman namin yung motibo niya kung bakit niya kami kinaibigan. Tapos po, yung pagganti, naisip namin yun pero tinakot lang namin siya. Kami yung aaminin namin na kami naglagay ng red note sa bag niya pero bilang pananakot lang. Paano kayo nagkakilala ni Queenie? Isang araw, habang papasok ako sa library, nakasalubong ko si Queenie. Hindi ko inaasahan pero nagkabangga kami. Nahulog yung mga gamit niya kaya tinulungan ko siya. Simula nun, lagi na kami magkasama. Kanina bro? Asan na Jason? Ay, kasi ano? Eh, di ba ikaw yung... 16 yata na. Eh, sorry din. Hindi kita naman sendano kasi galing na ito din after. Ano? Si Jason ba? Medyo kumontak ko. Sabi niya, ano? Nasa kaya si Mami? Ito. Sabi kasi malilate daw siya. Kaya re-rescued daw yung galing ka PE class. Okay, nag-alis kami. 2 days lang ako. Bakit? Doon ka lang yata namin sa Argentina. Ay, wala ko sa akin. Ayun. Yung na kailangan ng mamadali kasi Jason. Sorry ulit. Okay lang. May galing ka. Wala naman. Wala ko kung mga kamay mga tayo. Sige ba? Sige. For almost 4 months lang, kamusta naman ang pagkakaibigan niyo ni Queenie? For almost 4 months sa pagsasama namin. Ayun, masaya naman. Naging tunay na kaibigan sa akin si Queenie. Actually, parang kapatid na nga ituringan namin eh. Sana nga, kapatid ko na lang talaga siya. Paalam ka nang di ako handa. Bumabaha sa aking unan